Didesisyon sa lahat ng bagay eh. Pati nga yun sa dagdag daw sa mga pulis, siya na nag-announce. Yung sa ayuda, siya rin na nag-a-announce. Kaya nga ngayon mga kababayan, panoorin mo natin itong reklamo na crime against humanity kay Pangulong Duterte at sinagot niya ho yan. Sinagot niya po yan. As in, pumalag si Duterte dyan. Exclusive dito lang. Kung ano yung pinalag ni Pangulong Duterte. Abang-abangan nyo ha. Panoorin natin to. Wala pang komento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng House Quad Committee. Meron na. Wala lang kayong na-report. Di nyo lang alam. Hindi kasi kayo nagre-research. Saka baliwala naman sa inyo yung sagot ni Pangulong Duterte. Easy. Mamaya papakita natin. Dito lang yan sa social media. Nakasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo. Ay, chotomate na. Yan. Naggidugulo mo kasi. Pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operation sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the Corroborated daw ng evidence. Yung mga ebidensya kanino nang galing? Yung mga may kaso ng pagsisinungaling, may mga kaso ng perjury, mga kriminal na nakulong, sila ho yun. Yung mga witness nila. Hindi, ako sa loob-loob ko, siguro unang dinig pa lang ni Duterte to, pinagtatawanan niya nito. Sigurado, alam mo kasi, maraming klase ng abogado. Ulitin ko ha, maraming abogado na abogaduhan lang. Ano ibig sabihin ng abogaduhan lang? Katulad ng mga natanggal. Yung pumasa lang, sinuwerte lang ika nga. Sinuwerte lang, ha? At pumasa ng bar. Pero hindi nakapag-practice. Yan, isang abogado yan. Okay? May pangalawang abogado, yung nakapag-practice nga siya, pero lagi namang olat. Nikilaran akong abogadong ganyan. Nagbablog pa nga yung animal na yan eh. Pangatlo, meron talagang yung abogado, yung litigator ika nga, yung talagang alam lahat. Sabihin, hindi ho biro. Ibig sabihin, kabisado niya kahit tulog, alam niya kung anong gagawin. Kasi hindi naman po porket abogado ka, magaling ka, alam mo yung proseso. Ibig sabihin, mahina ka, ika nga. May mga ganun eh. Nalulusutan ng proseso. Tapos hindi alam ang tunay na yung paano magpresenta ng witness, yung witness niya, sablay-sablay. Tapos hindi updated. May mga ganung klaseng abogado. Okay? Si Pangulong Duterte, ano yan? Updated po yan. Una-una, naging piskal pa. Ano ibig sabihin ng piskal? Lahat po ng kaso dumadaan dyan. Wala naman ng kasong diretso sa korte. Dadaan mo na sa piskal, di ba? Kabisado nila ang kung kailan nadidismiss ang case, kung kailan pwedeng himas-himasin. Alam mo yun, may mga ganyan eh. Huwag na tayo magkaila sa Pilipinas. Pagka mayaman ka. Medyo lulusot ka. Kabisado ni Pangulong Duterte kasi nga piskal ho siya. Kaya sigurado ako, nung pinakikinggan niya ito, tawa siguro ng tawa yun. Sigurado ako dyan. Tawa ng tawa yun at sinasabi niya, sinong witness niyo? Sinong pinatay ko? Pinagtatawanan niya to, sigurado ako. Suspected drug personalities. Bunsod ng drug war,
Pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debold Sinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Guo at Mantakin mo, si Guo pa ngayon ang nakalusot. Nako. Alam na this. Anak ka na yung wewe. Booking na booking kayo. Mantakin mo, diniin. Talagang si Guho ang talagang spy, kinonfirm pa daw ng China, ganyan. Lahat na ng kasinungalingan. Ewan ko, sabihin na natin, hindi ko sure kung kasinungalingan o sigurado. Pero lahat na unang akusasyon ibinigay kay Guo. Di ba? Tapos, siya pa ngayon ang walang kaso. Mahalaga siguro talaga ito. Sa anong halaga kaya at hindi nakasuhan si Mayor Guo? Sa anong halaga? Gaano kaya kahalaga yun? Alam na this, di ba? Anak kayo ng ating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. Feeling bayani pa talaga. Defining moment saan pinalagan namin ang mga Duterte. Kung wala kayong backup at wala kayong utos ni Romualdez, sure ako. Hindi kayo gagalaw. Huwag na tayo maglokohan, Mr. Barbers, Mr. Chair. Huwag na tayo maglokohan. Ang lahat ng galaw ng kamera ay may basbas ng Speaker of the House. Tradisyon nyo na ho yan. Alam na ho natin yan. Wala hong gagalaw dyan at mangyayari pag hindi involve ang Speaker of the House. Alam na ho natin. Huwag na kayo magpakabayani pa. Bayani pa dating ninyo. Pero halatang halata naman, sir. Halatang halata. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos, as well as a non-monetary reparation, will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senador Bongo, ipinauubayan na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pinon na rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, handa raw siya. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator Bato eh. Basta lang binanggit ka, kahit wala namang sapat na ebidensya, kakasuhan ka. How would you know? Diba? I mean, paano mo masasabi na hindi nagsisinungaling yung tao na yun? Basta lang, maikwento lang. Sa madaling salita ko, mga kababayan, marites lang. Hindi, alam nyo, ito seryosong usapan to. Ito, walang bullshitan dito. Alam mo, kaya nagiging maunlad ang Japan. Ito, may nagkwento sa akin. Kaya daw maunlad ang Japan kasi konti ang chismosa. O walang chismosa. Kasi dito, mga kababayan, walang pakialaman dito, mga magkakapit-bahay. Oh, dito sa Japan, walang pakialaman. As a matter of fact,
iinis nga sila pagka nagkikwentuhan. Ayaw ng ganyan. Sa Pilipinas, wala nang pera. Chismisan pa ng chismisan. Tama, mali. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang chismisan. Hindi kumpleto buhay pag walang chismisan. Ika nga, pag uwi sa bahay, kailangan na yung mga wag magagalit ha. Yung mga matatandang babae minsan pag uwi ng bahay, oy, bili ka ng coke dyan. Anong coke? Basta yung coke. Bili ka ng coke dyan, tsaka merienda. Magmimerienda kami ni Aling Laila. Magmimerienda kami ni Aling Laila dyan. Kasi pag nagmerienda na sila ni Aling Laila, talagang, sige, pinagchismisan na lahat. Uso yan eh. Uso nga, kunwari magkakaibigan eh. Pero pagka, kala mo walang GC silang sarili. Tangina, totoo yan! Ugaling Pinoy yan eh. Yung kunwari magkakaibigan, tapos may kanya-kanya naman GC. Tapos pag chichismisan, alam mo siya. Di ba? Ugaling Pilipino yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dito sa Japan, kaya umunlad ng Japan dahil bawal ang chismisan dito. Sa coffee shop nga, solo-solo kayo eh. Pag merong chismisan, may Pilipino dyan, sigurado. Pag nakakita kayo ng mga chismoso dito sa Japan, Pilipino yan. Matik yan. Kaya nga dito, meron silang tinatawag na secret code dito ang mga Pilipino. Wag na wag kang magkikwento ng kahit ano tungkol sa trabaho mo. Kasi sigurado